Isang gabi, dito po sa may probinsya ng Bicol. Nakatambay kaming magpamilya doon po sa may labas ng bahay dahil kasulukuyang brown out. Siyempre, ay hindi maiiwasan na mapag-usapan ang mga samot-saring mga istorya at kaganapan dito sa aming lugar. Nasa aming pagkukwentuhan ay nagawi ang usapan tungkol sa isang kamag-anak na siyang kabarangay din namin na ika daw kasulukuyan ng malubha ang kanyang karamdaman. Hindi na ito nakakalakad pa at pabalik-balik sa pagamutan. Dahil brown out, nasa labas din pati ang iba pa naming mga kapitbahay na siyang nakikisali sa aming pagkukwentuhan. At nang makalipas ang halos kalahating oras, ay biglang may narinig kami. Kumuhuni. Isang kakaibang ibon. Napakalakas. Bigla silang nagsitakbuhan papasok sa kani-kanilang mga bahay na tila takot na takot at sumisigaw na magsipasok na. Naiwan ako mag-isa sa may labas, nagtataka habang patuloy na pinakikinggan ang humuhuning ibon. Napapaisip ako kung anong ibon kaya ito. Naguguluhan, nahihiwagaan. Bakit? Bakit kaya lahat sila ay nagtakbuhan at naiwan ako mag-isa dito sa may labas? Biglang sumilip ang nanay ko sa may pintuan ng aming bahay. Na malakas itong sumigaw kung bakit hindi pa daw ako pumapasok. Kung kaya ay sumigaw din ako ng bakit. Bakit din nila akong biglang iniwan? At sila ay nagsitakbuhan dahil wala naman akong alam kung ano ba iyon at kung bakit sila nagmamadaling tumakbo. Pero ilang sandali ko pang naririnig ang kakaibang paghuni. Paikot-ikot, paulit-ulit. At nang magkaroon na ng kuryente ay saka lamang ulit sila nagsilabasan. At unti-unti na ding nawala ang kakaibang paghuni ng di malamang ibon. Dahil dito, pinagalitan ako ng nanay ko na kung bakit daw hindi ako sumunod sa kanila nung sila ay pumasok. Habang kami ay nagdidiskusyonan ng aking nanay, nagsilabasa na din ang iba pa naming mga kapitbahay, pati na ang iba pang kaninang nakatambay. Nasabi pa nung mandiligaw ng aking kapatid na siya daw ay uuwi na para bang takot na takot ito dahil sa narinig na paghuni ng kakaibang ibon. At nung tanungin ko kung ano nga ba kasi ito at kung bakit nila ako biglang iniwan, at sa wakas, sabi ng nanay ko, dahil ito daw kasi ang isang ibon na siyang humuhuni kapag may malapit ng bawian ng buhay o malapit ng mamatay. Maririnig ang kakaibang paghuni nito sa buong paligid. Kung kaya, tanong ko naman sa aking nanay ay kung ano ba ang itsura ng ibon na ito. Sagot naman ng kapitbahay namin ay may ilang matatandang nakakita na dito. Isa daw itong itim na itim at maliit na ibon. Napakailap, ngunit tahimik kapag kaharap o nakakita ng tao. At ayon din sa kanila na ang ilang mga matatandang nakakita na mismo dito ay kalaunan din
ay mga namatay na. Tila ba may dala itong signos o malas? Para daw bang ito ang nakakaramdam o nakakaalam kung sino ang mamamatay o malapit ng paglamayan? Kaya kung ito daw ay iyong makikita o maririnig, malamang ay katapusan mo na. Kaya ika nila, malamang ito daw ang kasama ng sundo o kung tawagin ay si kamatayan. Madami pa po silang mga kwento tungkol sa ganitong mga pangyayari na tuwing naririnig ang kakaibang paghuni ng ibon, kasunod nito ay may napapabalitaan silang mga nadidisgrasya, trahedya at mga namamatay. Una ay hindi ako naniniwala at nakikinig lamang sa kanilang mga iba't ibang kwento patungkol sa nakakapangilabot na paghuni ng ibon na kung tawagin po sa amin ay taaw. Pero ilang araw nga ang nakalipas, parang totoo nga, dahil namatay na ang matandang babae dito sa may barangay namin. Hindi na ikinagulat ito ng aking nanay dahil nga daw sa narinig na nito ang paghuni ng ibon. Kaya bago noon mamatay ang matandang babae ay ipinagdasal niya na ang kaluluwa nito. Kung kaya malakas ang kanilang paniniwala sa kakaibang ibon na ito dahil sa mga kababalaghang nangyayari na ito daw ay kasama ng sundo o ito na mismo ang sumusundo. Ang kakaibang ibon na humuhuni ng malakas, matinis at paulit-ulit na kung tawagin ay taaw. Hanggang dito na lamang po, Sir Narrator. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Ako po pala si Ann Lopez ng Bicol. Maraming salamat po. Ito po ay kwento ng aking mga pinsang lalaki. Sa dating bahay ng aming yumaong lola, madalas sila doong pumupwesto tuwing nag-iinuman at bihira nila itong tulugan. Gawa ng natatakot daw sila na baka pagpakakitaan daw sila ng aming yumaong lola. Biyernes ito ng gabi, 3:00 ng madaling araw. Galing sila sa isang inuman at doon na muna tumuloy sa may kubo ng aming lola dahil sarado na daw sa kanilang mga bahay. May dala silang mga kaunting tirang pagkain at mga alak na inumin. Plano nilang doon muna magpalipas ng umaga. Kabilugan ito ng buwan, kaya napakaliwanag ng buong kapaligiran. Nakuha pa nga nilang magbiruan at magkulitan habang sila'y nagpapaantok. May kapitbahay sila na nagdadalang tao, kaya naisipan na din nilang magpahinga na upang hindi na masyadong makapang-abala. Habang nakahiga sila sa may papag ay tahimik silang nagkukwentuhan tungkol sa mga kaganapan sa pinagmulan nilang inuman. Nang makarinig sila ng mga pagkaluskos
doon sa may bubungan. Isa itong bubong na gawa lamang sa anahaw, kaunting yero, trapal at sira-sira na. Nagkatinginan silang dalawa at natigilan sa pagsasalita dahil sa narinig nilang mga ingay. Nang maya-maya lamang ay may naaaninag sila sa may dingding na nipa. Dinig na dinig nila ito. Kumakaluskos. Maririnig ang ingay sa may sira-sira at dingding na napapalibutan ng trapal. Naaninagan nila may gumagapang doon sa may trapal na dingding. Itim na pusa. Isang napakalaki at itim na pusa. Umaangil. Nanigas sila lalo nang makitang biglang lumingon pa ito sa kanilang gawi. Natila ba sa pagkakataon na iyon ay handa itong sumugod habang palingon-lingon sa kanyang paligid. At dahil sa sobrang takot ng aking mga pinsan, ay mabilis silang nagtalokbong ng kumot at hindi na nagawa pang gumawa ng anumang ingay. Nagsisiksikan. Nakikiramdam. At dinig nila. Ilang minutong paikot-ikot ang ikanga ay malaking pusa doon sa may dingding na trapal. At wala ni isa sa kanila ang nais na gumalaw. Nang biglang, sabay pa silang nagulat nang may kumalabog doon sa may dingding na yero. Na yun pala ay parang ginawa lamang daan ito ng malaking pusa ang tinutulugan nilang bahay upang tumawid sa may kabilang bubungan. At ilang sandali pa ay narinig nila yung asawa ng buntis. Galit na galit. Nagsusumigaw ito habang kinakalabog ang kanilang bubungan. Dahil dito ay lumabas na ng bahay ang dalawa kong pinsan. Dala nila ang isang munting ilaw at maliit na itak. Pinuntahan nila ang asawa ng buntis doon sa may labas habang galit na galit pa rin itong nagsusumigaw. At sabi ng asawa ng buntis, may umaaligid daw sa may bubungan nila at ang kanyang asawa ay inaaswang. Nagising daw ito dahil may biglang kumalabog at parang tinutuklap ang kanilang bubungan, kaya galit na galit itong napabangon. Nasabi din ng aking mga pinsan na kanina ay nakita na nila ang aswang na nagkatawang malaking pusa at gumapang ito sa may dingding patungo sa may bubungan. Nasa labis nilang takot ay hindi na nila nagawa pang maipagsabi ito at nagtago na lamang sila nung mga oras na iyon. Pero hindi nila inaakala nasa kabilang bahay pala talaga ito sa diyang papunta. Kinaumagahan, kalat na kalat ang balita na inaswang ang buntis na ito sa aming barangay. At magmula nga noon ay tuwing gabi, palagi nang may umiikot, mga naglilibot na mga barangay tanod at ilang mga kalalakihan upang magbantay para hindi na maulit pa ang nakakapangilabot na naganap noong gabi at maiwasan pa ang mga hindi magandang pangyayari. At karamihan pa nga po sa mga kapitbahay namin ay nagsabit pa sila ng mga iba't ibang pangontra sa kanilang pintuan at bintana para sa aswang, dahil sa labis nilang takot na baka maligaw ito sa kanilang mga tahanan at sila naman ang pagbalingan. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking maikling kwento.
Marami pong salamat. Lubos na humahanga. Analita Ledesma.